termino po ng 19th Congress. Nakita naman natin yung mga pinakulong na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin, si Colonel Hector Grijaldo. Kanya nga po, di ba, yung contempt powers ng kung anumang standing committee. Valid lamang yan hanggat yung Congress is in session. Pag yan ay nag-adjourn na at madidissolve na po yung 19th Congress, automatic, kinakailangan ng ma-release. Kung sino man po ang nasapiitan pa by virtue of any citation for contempt, barring any other legal justification why he, she, or they should continue to be in detention kung wala pong iba pang kaso. Kung meron naman, ibang usapan po yun. Kaya ito po, ang ating legal view. Pinagdedebatihan po yata kanina dyan sa inyo, sa Senado, kung dapat daw pong itawid, maitawid, o dapat patawirin yung impeachment complaint. Hindi po. Kailangan yan matapos. Kasalanan po ng mga hangal at mapupusok na kongresista na pumirma kapalit ang ilang, hindi lang po ilan pala yun, ang milyong-milyong pilak, ang milyong-milyong salapi kapalit ng kanilang pirma. Kasalanan po nila yon at napaka-short-sighted po talaga nila. Alam naman nila na ang buhay ng 19th Congress ay malapit na magtapos. Pinilit pa rin nila dahil nga sunod-sunuran po sila dyan sa liderato, sa naghahari-harian at elitistang liderato ng mababang kapulungan. Kasalanan po nila yon. They should not pass the burden now or the blame now on the Senate as an institution and Senate as the impeachment court. Kay Vice President Inday Sara Duterte mula 19th Congress papunta sa 20th Congress dahil po sa itong simpleng kadahilanan. Alam na po natin, ang dami na nating diniskurso rito, yung ito ay hindi verified impeachment complaint. Santabi na po muna natin yan. Hindi po dapat maitawid, makatawid at itawid ang impeachment complaint mula 19th Congress to the 20th Congress for the simple reason, nakaukit sa ating saligang batas na isang impeachment complaint lamang ho laban sa mga impeachable officers sa loob ng isang taon ang maaaring isampa, bigyan ng due course, i-recognize at dinggin ng Senado. Halimbawa, kung ang ini-impeach o ang na-impeach ay ang Pangulo o ay ang pangalawang Pangulo. In our case, ito pong pangalawang Pangulo. Hindi po maaaring itawid ito sapagkat meron niyang constitutional prohibition na tanging isang impeachment complaint lamang ang dapat i-recognize at bigyang due course sa loob ng isang taon laban sa isang impeachment or impeachable officers. Bakit kanyo? Bakit may ganitong prohibition at protection na nakaukit sa ating saligang batas? Upang matigil po at mapigilan at hindi bigyan ng premium o saysay yung tinatawag na political harassment o political persecution laban sa kung sino pa mang impeachable officer. But again, in this case, para po nakasentro tayo at nakafocus po tayo dito sa actual case natin, yung actual controversy, hindi po dapat bigyan ng due course ang multiple impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara. Para nga po hindi maharas yung impeachable officer, in this case si Vice President Inday Sara Duterte, para po hindi siya hinaharas, hindi siya biktima ng political persecution, at hindi po unfair doon sa mga bumoto sa kanya at nagtalaga bilang ating pangalawang Pangulo. In the same manner, hindi po pwedeng maitawid ng 19th Congress papunta sa 20th Congress. Pareho lang din po ang prinsipyo noon. Para nang sa ganun, kung anuman ang political harassment or political maneuverings made by political actors and political players belonging to the 19th Congress will not be, shall never be carried on to the 20th Congress. Yan din po ang purpose niyan, para magkaroon ng hangganan ang political maneuverings, para po magkaroon ng hangganan ang political machinations, para po magkaroon ng hangganan ang political persecution. Pareho lang po yung prinsipyo niyan. Kung bakit isang impeachment complaint lamang ang maaaring bigyan ng due course sa loob ng isang taon
sa laban sa isang impeachable officer. Ganon din po yun. Kung ano man po ang ginawa at ano man ang impeachment process na naganap sa 19th Congress, ito po ay marapat na matigil, matuldukan, matapos at mamatay. Kaya nga po impeachment is dead. Ngayong 19th Congress, kasabay po ng pagdidissolve ng 19th Congress pag natapos na po ang kanilang pagsesesyon at malapit na po yan. Hindi po pwede yung legal view ng ilan na pwede raw po itong i-carry over sa 20th Congress. Alam mo ninyo ang pagkakaiba ng mababang kapulungan sa mataas sa kapulungan o yung House of Representatives laban sa Senado. Ang presumption po kasi, pag ikay nakatungtong na sa Senado, you have that political and the intellectual and emotional maturity and stability to view things with a much fairer and objective perspective. Yung tingin po kasi doon sa mababang kapulungan, napakarami po kasi nila. Marami pa dyan yung mapupusok. Marami pa dyan yung talaga namang political players, political actors na susunod lamang sa dikta ng iilan. Kagaya nga sa kaso ni Vice President Inday Sara Duterte, itong impeachment na ito, pinirmahan lang basta-basta yung impeachment complaint nang hindi po nababasa. Kaya nga hindi ito i-verify. But bukod po dito sa mga legal views and legal arguments that I already have presented to you long time ago, dito na po tayo, nagbabago na po kasi, nagsishift na rin eh. Ang tanong po na kung dapat daw po bang itawid, makatawid o maitawid itong impeachment complaint from the 19th Congress to the 20th Congress, ang malinaw pong sagot ay no, hindi dapat mamamatay ang impeachment complaint, ang impeachment process na ito kasabay ng pag-a-adjourn ng 19th Congress. Under the same principle, whether by analogy, by common sense, or by legal point of view, doon din po parehas yan sa justification kung bakit isang impeachment complaint lamang ang maaaring maisampa at bigyan ng due course sa loob ng 1 taon laban sa isang impeachable officers. Para nga po hindi siya maging biktima ng political harassment. Para nga po hindi unduly burdened yung impeachable officer na hindi na makakapagtrabaho, hindi na makaka-focus sa public service dahil kinakailangan niyang sagutin ang multiple impeachment complaint at multiple impeachment hearings or trial kung halimbawa pinapahintulutan ng ating konstitusyon na magkaroon ng more than one impeachment complaint at impeachment trial or impeachment hearing sa loob ng 1 taon. Ganon din po ang prinsipyong nakapabalot dito kung bakit pag natapos ang 19th Congress kung saan ay sumampa itong unconstitutional and unlawful and invalid impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, tapos na rin po ito. Hanggang dito na lang ito. Hindi pa pwedeng itawid sa 20th Congress. Otherwise, you will be giving premium to a continuing political persecution, to a continuing political harassment. Kasalanan po iyan ng mga mapupusok na pumirma dyan sa huwad na impeachment complaint sa ngalan ng milyong pisong ayuda, sa ngalan ng milyong pisong AIC, sa ngalan ng milyong pisong akap na kapalit ng kanilang pirma. Kasalanan nila yan, masyado silang naging mapusok, masyado silang naging mga hangal na pumirma kahit na nakikita nila na napakaiksi na lang yung kalendaryo ng 19th Congress. Yan nga po yung pagkakaiba ng mababang kapulungan at ng mataas na kapulungan kung tawagin yung Senado. Ang mga senador po kasi, ang presumption po ng mga ordinaryong Pilipino sa kanila, sa atin, katulad po natin, ang tingin natin sa kanila, bilang mga national leaders, mas malalim po silang mag-isip. Meron silang, they are more critical, they are more incisive, they will exhibit and they shall exhibit more brilliance. They shall be more analytical at mas magiging in-depth yung kanilang assessment and appreciation of things, be it legal or political or both. At yung mga nagsasabi po na kasi ang impeachment naman, numbers game, it's more political than legal, to a certain extent, tama po yun. It's more political than legal. But
you cannot set aside na legal proceedings din po yan. Bakit kanyo? Bago po kasi mag-step into the role o senator judges yung ating mga senador, manunumpa po sila. Iba pa po ito yung sa panunumpa nila bilang senador. They are duty bound to take their oath as senator judges at nakalagay diyan sa oath po nila na kanilang dedesisyonan ang nakabinbin na impeachment complaint sa harapan nila base sa ebidensya, base sa ating saligang batas. Ibig sabihin, pag sinabi mong you will decide according to or in accordance with the dictates of our Constitution, legal po yan. Kanya hindi pwedeng sabihin ng ilan, hindi, numbers game lang yan. Hindi, political lang naman yan. Hindi masyadong legal yan o hindi legal yan. It's more political than legal. Mali po yun. Sapagkat kinakailangan mo ng mag-oath of office ang lahat ng mga senator judges before they can discharge their mandate, their constitutional mandate to sit as senator judges in an impeachment court. Having said that, kung sakasakali pong ipilit at matuloy yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte dito sa 19 Congress kasalukuyan, dapat po ito automatically, titigil na po ito pag nag-adjourn na ang 19 Congress. There is no way that it can be allowed to continue beyond the life of the 19th Congress. It will be the height of unconstitutionality na itatawid o maitawid pa itong impeachment complaint from the 19th Congress to the 20th Congress. Ito po ang aking pananaw bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog. Sapagkat yun nga ho, there must be an end to all these political maneuverings. There must be an end to all these political machinations. There must be an end to all this political persecution that has been going on, specifically during the 19th Congress. Yung termino po ng 19th Congress. Nakita naman natin yung mga pinakulong na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin, si Colonel Hector Grijaldo. Kanya nga po, di ba, yung contempt powers ang kung anumang standing committee. Valid lamang yan hanggat yung Congress is in session. Pag yan ay nag-adjourn na at madidissolve na po yung 19th Congress, automatic, kinakailangan ng ma-release. Kung sino man po ang nasapiitan pa by virtue of any citation for contempt, barring any other legal justification why he, she, or they should continue to be in detention kung wala pong iba pang kaso. Kung meron naman, ibang usapan po yun. Kaya ito po, ang ating legal view, pinagdedebatihan po yata kanina dyan sa inyo sa Senado, kung dapat daw pong itawid, maitawid o dapat patawirin yung impeachment complaint. Hindi po, kailangan yan matapos. Kasalanan po ng mga hangal at mapupusok na kongresista na pumirma kapalit ang ilang, hindi lang po ilan pala yun, ang milyong-milyong pilak, ang milyong-milyong salapi kapalit ng kanilang pirma. Kasalanan po nila yon at napaka-short-sighted po talaga nila. Alam naman nila na ang buhay ng 19th Congress ay malapit na magtapos. Pinilit pa rin nila dahil nga sunod-sunuran po sila dyan sa liderato, sa naghahari-harian at elitistang liderato ng mababang kapulungan. Kasalanan po nila yon. They should not pass the burden now or the blame now on the Senate as an institution and Senate as the impeachment court. Kasalanan nila yun. Yun nga po yung the great divide, kung masasabi natin ganyan, na that separates the men from the boys. Yung Senado po, iyan po talagang yung maturity po ng mga yan, yung kanilang intellectual, yung kanilang mental, yung kanilang legal maturity, iba na po Hindi mo pwedeng ihalo at ihalintulad dapat doon sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Mas meron silang meron silang national constituency, and when you elect someone dyan sa Senado, ang presumption po talaga, balansyado na po mag-isip yan at kaya nang tumingin beyond any political color or beyond any political affiliation. Ang tinitingnan na lamang po dapat pag nasa Senado ka yung bansa.
yung kapakanan ng bansa at kapakanan ng bawat Pilipino. At yun po yung malaking pagkakaiba. Hindi po dapat ibigay yung bigat o yung burden o yung bagahe sa Senado. Hindi sa Senate President, hindi sa miyembro ng Senadong kasalukuyan ng 19th Congress. Ang dapat po, wala pong pwedeng ibang sisihin ang liderato ng mababang kapulungan, kundi ang kanilang sarili. Wala pong dapat ibang sisihin ang hindi pagtawid ng 19th ng impeachment complaint na ito from 19th Congress to the 20th Congress. Kung hindi ang mga hangal at mapupusok na mambabatas sa mababang kapulungan na pumirma dito sa huwad na impeachment complaint. Hindi nila sinalang alang-alang yung legal implication ng kanilang ginawa. Alam naman nilang malapit na yung hangganan ng 19th Congress. At hindi may-aring maitawid mula ng 19th Congress papunta sa 20th Congress. Again, with the same principle that is backing yung legal principle kung bakit isang impeachment complaint lamang ang maaari mong bigyan ng due course sa loob ng 1 taon laban sa isang impeachable officers. Kung hindi, ano pong mangyayari doon sa isang impeachable officer na lagi na lang nakukursunadahan ng political majority? Wala na pong gagawin yan. Mauubos yung araw sa kanyang termino kakatanggol sa mga huwad na impeachment complaint o huwad na kasong kanyang harapin sa anumang korte na lilitis po sa kanya o sa kanila. Kanya po meron pong ganyang prohibition at protection na ibinibigay ang ating saligang batas sa mga impeachable officers katulad ni Vice President Inday Sara Duterte. Ganon din po yung visa, yung effectivity or efficacy of any impeachment complaint. Pag yan po ay ipinasa mo during the life of a certain Congress, kagaya po nito 19th Congress, hanggang dyan na lamang po iyan. Hindi po pwedeng tumawid yan, hindi po pwedeng pahintulutang tumawid yan, hindi po pwedeng pahintulutang maitawid yan. Sapagkat yan po ay matatapos kasabay ng buhay ng 19th Congress. At matatapos na po yan, malapit na, ilang araw na. If they would want to refile another impeachment complaint against whoever, and in this case, against the Vice President, they have to wait again for another year. Pati po iyan, kinakailangan pang maisettle. Hindi pwedeng basta na lamang tayo 1 year from kailan. Tatandaan po ninyo, 4 yung impeachment complaint na isinampa. 4 yung impeachment complaint na sumampa. Alin doon yung time of reckoning? Kailan ba tayo bibilang nung 1 year? Based on the first impeachment complaint? Based on the second impeachment complaint, based on the third impeachment complaint, or based on the fourth impeachment complaint. Even that is yet to be settled. Kaya yung mga nagtatangka, naghahanda na, pro forma, templated naman, yung impeachment complaint ninyo laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ayusin nyo muna yung inyong naratibo. Ayusin nyo muna yung inyong kwento. Kung kailan talaga na-file yung impeachment complaint 1, 2, 3, and 4 para makapagbilang kayo ng tama. And then again, yung akin yan pong legal point of view dito sa ating tinig maisog, impeachment is dead. Patay na po yan and there is no way legally na maitawid pa yan at pahintulutang tumawid from 19th Congress to the 20th Congress. And even if it will be for some stroke of luck, maitawid papunta ng 20th Congress. Na marami na pong mas matatalas na legal mind, kagaya ni Senador Dante Marcoleta, na nag-aabang dyan at kanyang tatalupan ang isyong ito. At mapapakita higit na talagang walang basihan at walang dahilang hayaang tumawid pa sa 20th Congress itong maanomalya at unconstitutional na impeachment complaint. Kay Jennifer Pacheco, good evening po. Senator Nicolas Cage of the Philippines, maraming salamat sa iyo, Jennifer Pacheco. Kay Jonah Bourbon, hello po, Sir Vic, watching here from Riyadh. Kay Neng Nielsen, hello po, Attorney Vic, watching from Stockholm, Sweden. Kamusta po kayo dyan? Kay Marian Abad, good afternoon, Attorney Vic Rodriguez, watching from Hong Kong. Kay Edelisa de los Reyes, watching from Canada naman. So makikita natin,
ito pong ating tinig maisog ay talagang international, hindi lamang po yung ating mga kababayan sa Pilipinas na kasalukuyan naghahapunan o naghahanda para sa hapunan. At yung iba naman nasa trabaho na, papuntang trabaho, pauwing eskwela, papuntang eskwela, ay nakasubaybay. Kagaya nga po ng aking sinasabi, I will try to simplify hanggat maaari yung mga mahalaga at importanteng usaping panlipunan na dapat po lahat kayo ay kabahagi. Kinakailangan po meron kayong opinion, hindi kinakailangan sang-ayon sa aking opinion, hindi po kinakailangan lagi tayo nagkakaigi o nagkakasundo. Dito po sa aking pahina, let us all agree to disagree without being abrasive, without being offensive, without being obnoxious, pero panindigan ninyo kung ano man yung inyong prinsipyo or opinion na mabubuo sa talastasan po, pakikinig dito sa aking pahinang Tinig Maisog, ang ating pong pamagat ngayong araw po dito sa Europa, gabi po dyan sa Pilipinas at kung saan man po bahagi ng mundo. The impeachment is dead. K10_KRAUS. Mabuhay ka, Attorney Vic, at mag-iingat ka palagi at sana wag magsawang magbalita patungkol sa mga kaganapan sa bansang Pilipinas, kaugnay sa mga legalidad at tunay na issue sa mga bagay-bagay na nangyayari. Yan naman po ang parte ng advokasya namin dito sa Hakbang na Maisog. Bukod sa humihingi po tayo ng transparency, ng accountability, ng kapayapaan. May mga araw po tayong i-devote diyan sa usapin ng South China Sea. Pagkat malapit na po yung third week ng June na kung saan ay maglalabas sila ng mga fake news na tayo daw po ay pro-China dahil hindi tayo sang-ayon sa pagiging tuta ng ating gobyerno sa interes at impluensya ng puwersang Amerikano. Hindi po pagiging pro-China yun. Yun po ay pagiging pro-Filipino. At huwag po tayong magpalinlang at magpabudol doon sa maglalabas ng naratibo na yung ilang personalidad ay pro-China daw. Hindi nila sabihin na sila ay pro-US. Hindi po sila pro-Filipino Sila po ay pro-US at kanilang linalansi ang mamamayang Pilipino gagamit ng naratibo na si ganito, kagaya po ako, ang inyong lingkod, babansagan daw pong pro-China. Paano yung nagsusulong, nagpapakatuta sa interes ng Estados Unidos? Hindi ba hindi pro-Filipino yan? Hindi ba hindi anti-Filipino yung sentimentong yan? Pag yung pagiging pro-US nung karamihan sa ating mga opisyal sa gobyerno ngayon, hindi ba't pagtatraidor yan sa sambayan ng Pilipino? Kay Duterte pa rin, dapat si Garcia ang pinagtutuunan nila ng pansin. Si Chairman, COMELEC Chairman, technical glitch po ang dapat i-impeach. Ito ang sabi ni Duterte pa rin. Alam niyo, hindi ako magugulat if one of these days, meron po magsampa ng impeachment complaint laban dito kay Chairman Technical Glitch. Kahit na naproklama na o tinanggal na, lifted na, yung hindi pagproklama doon sa Vice Mayor na nagpalabas din ng kanyang obserbasyon na yung dayaan po dyan sa huling halalan, tuloy po yung banta. Ang dami kong nakakausap na grupo. But antay natin yung 20th Congress. Ganon din po, wala kang parang malaking pagkukulang kung sino man na ngayon ka magpa-file ng impeachment complaint laban sa kahit na sinong impeachable officer. Alam mo namang patapos na yung 19 Congress at magrereklamo ka na bakit hindi itatawid, hindi itinawid o bakit hindi dapat makatawid sa 20th Congress. Dapat yung look out yan ng mga filers. Look out yan ng mga complainants, look out yan ng mga kongresista sa mababang kapulungan. Ang nangyari ho kasi, sobra silang nag-enjoy, pakiramdam nila hari-hari sila sa ating bansa, na wala silang pakialam sa legal process, sa gasa ang tawag dyan, na wala silang respeto sa Senado na pagka binigyan nila ng basura, ine-expect ko siguro nila na aaksyonan lang din ng Senado kung anumang basura ang ibibigay sa kanilang hapag dyan sa Senate as an institution and the Senate sitting as an impeachment court. Magandang napapag-usapan po ito sapagkat nagta-transition po kasi yung mga
yung mga usapin na yung legality nga po o yung illegality, the constitutionality or the unconstitutionality of the form and the substance of the impeachment complaint filed against the Vice President. Ngayon po ang usapin ay kung dapat na daw po itong makatawid, patawirin o tumawid sa 19th Congress. Kitang-kita dito na naghihingalo na itong unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi na po pinag-uusapan dito yung napag-usapan a few months and a few weeks back, yung legality pagdating sa substance. Yung legality ng impeachment complaint. Tama ba ito ba yung verified impeachment complaint o hindi? Wala. Tapos na po yun, nag-transition na po. Ang tanong na lamang po, dapat daw po ba itong makatawid? Dapat daw po ba itong itawid? At dapat daw po ba itong tumawid from 19th Congress to 20th Congress? Hindi po. Pagka yun na ang tema nung mga political persecutors ni Vice President Inday Sara Duterte, malinaw ang mensahe. The writings are on the wall. It's very, very clear. Naghihingalo na yung huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. And again, as to the legal question on whether it should be permitted to cross over or to pierce through the life of the 19th Congress leading to the 20th Congress, hindi na po. Patay na po ang impeachment complaint na ito. Ito po ay na-file at naihatid sa Senado during the 19th Congress. At pag nag-adjourn na po ang 19th Congress, finish. Tapos na. Patay na. Dead end. End of the story na ng impeachment complaint kasabay ng buhay ng 19th Congress. There is no legal way to permit, to allow yung pagtawid pa ng impeachment complaint na ito, inihain ng 19th Congress na makatawid pa ng 20th Congress. Yun po ang aking legal point of view, ang aking punto de vista pagdating sa legalidad ng aking opinion na patay na po yung impeachment complaint na yan. Naghihingalo na, matter of days na lamang, patay na po iyan. And there is no legal justification na ito'y pahintulutang makatawid from 19th Congress to the 20th Congress. Malinaw po yan, yan po ang aking pananaw at ito po ay aking ibinabahagi sa inyo sapagkat kinakailangan habang umiinit, habang painit ng painit. Yung usapin dito, meron po tayong diretsahang ugnayan so you can formulate your own opinion. Again, you do not have to have the same opinion that I have at hindi po kinakailangan sumang-ayon kayo sa aking pananaw. Importante lang, naririnig din ninyo ang lahat ng bahagi, lahat ng anggulo, nakikita rin ninyo at makabuo kayo ng sarili ninyong pananaw sapagkat tayo ay Pilipino, dapat kabahagi tayo sa mga mahalaga at importanteng usaping panlipunan nang hindi na po tayo mabudol muli kagaya ng patuloy ng pambubudol ng kasalukuyang Marcos administration sa ating mga Pilipino. And while I'm still here dito sa The Hague, huwag po ninyong kalilimutan ang ating kolektibong panawagan at sigaw bilang mga Pilipino. Ilahad natin upang marinig tayo ng buong mundo. Bring PRRD home. Kinakailangang maiuwi si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. At kagaya ng aking palagi ang panawagan, isama po ninyo sa inyong panalangin araw-araw ang kaligtasan at kalusugan ng kapwa natin Pilipino si Tatay Digong. Isama po ninyo sa inyong panalangin na sana ay maging patas ang International Criminal Court. Kung sila'y totoong korte na mayroong hustisya, dapat agad-agad ay pawalan na nila si Tatay Digong dahil wala naman ito ni isang kaso sa Pilipinas. At yan po yung kolektibong pananaw at panawagan ng lahat ng mga Pilipino. So basa po tayo ng mga iba pang mensahe. Kay Emily Gacho, good PM po attorney, kailan po makakalabas si Tatay Digong? Hindi ko po, wala po sa aking kakayahan
na tugunan ang tanong ni Emily Gatcho. Ito po ay ongoing live legal proceedings, and the lawyers, the international lawyers of President Duterte are doing their best, and they're good. Makagaling po talaga ito. Antayin lamang natin yung magiging katugunan ng ICC, at sana yun lang ho lagi, dapat maging patas. Uulitin ko, kung magiging objective at patas at fair at talaga namang may hustisya dito sa ICC, matagal na ho dapat pinawalan si Tatay Digong dahil wala namang kaso ang tao. Pwede mo bang ipiit indefinitely ang isang taong walang kaso? Isipin po ninyo yun. Maaari ba kayong magpiit ng isang taong walang kaso? Pasimplihin po natin ang usapan. Yung mga may mga kasambahay po. Whether sa Pilipinas o sa ibang lugar. Diyan na lang sa Pilipinas para lalo natin maunawaan. Maaari bang hindi mo pahintulutang lumabas ng iyong pamamahay ang iyong kasambahay? Maaari ba legally na hindi mo pahintulutang lumabas ng kanyang kwarto o kanyang silid ang iyong kasambahay? Hindi ba serious illegal detention ang tawag dyan kung wala man siyang kaso? Kung meron mang nagawang pagkukulang ang ating kasambahay, maaari mo bang ilagay ang hustisya sa sarili mong kamay sa pamamagitan ng pagkulong mo o pagdetene kahit sa kanyang sariling silid ang iyong kasambahay? Ilagay mo na merong sariling banyo, lagay mo na naka-aircon pa yan, may cable, may Netflix, 3 times a day ang pagkain, pwede mo bang ikulong ang iyong kasambahay, nagkulang man o hindi, sa kanyang silid nang hindi ka dumadaan sa judicial process? Hindi mo ba ang sagot diyan ay hindi, sapagkat yan ay serious illegal detention? Ganyan din po ang nangyayari kasalukuyan kay Tatay Digong. Yan po ay serious illegal detention, ikay nagpipiit ng isang taong walang sala, ng isang taong walang kaso. Iba pa po yung usapin sa Pilipinas nung mga nangidnap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung mga nangidnap, dapat po talaga yan ay ma-resolve na yung mga iba't ibang pending petitions before the court, before any competent jurisdiction. Nang sa ganun, tumakbo na po at umusad ang anumang binabalak na criminal complaint laban sa mga nangidnap kay Tatay Digong, at pwersahan siyang inilabas sa Pilipinas nang walang anumang dokumento, walang booking process sa pulisya, walang documentation sa immigration, walang visa, walang pasaporte. Kidnapping po iyan. At yan po yung dapat na pananagutan ng mga nangidnap kay Pangulong Duterte. Basahin din po natin ito. Ito po ay bilang pagtugon dahil nga po marami nagre-request, hindi po nakakaabot ng live, kaya medyo nag-delay po tayo ng 1 oras para naman ay maka-join din po yung mga nais sumali ng live. By the way, live din po tayo sa aking YouTube channel at Attorney Vic Rodriguez. Marami pong salamat at napakabilis ng pag-angat ng mga nagsusubscribe. Tulungan po nyo na mag-like, mag-share, mag-subscribe. Importante dyan po sa aking YouTube channel at Attorney Vic Rodriguez in anticipation. Mayroon po tayong gift na gano'n, yung pagpo-foresight. In anticipation na i-take down po itong ating pahina, hindi po mapapatid yung ating ugnayan ng diretso sa inyo, at pwede pa rin po tayong mag-live, at maaari pa rin ho kayo na mag-share ng aking mga pagla-live at ang aking page at channel. Kagaya po ng pagla-live nito, sana po, ano po name nyo sa YouTube? At Attorney Vic Rodriguez. Yun po ang nasa YouTube, at Attorney Vic Rodriguez. Attorney, nakapasok po live nyo, mga bangagayaan nyo po yan para tumalino ng kaunti. Panay na po kasi, panay hangin na yun nasa utak. Baka sakaling pag nakikinig ho ay makargahan naman ng maganda-gandang impormasyon.
Si Balitang Hopya Mani Popcorn, si spokes daw po ang focus ngayon ni Torre. Sinong Torre to? The new PNP chief, pauwiin din like Tevez. Alam niyo, itong mga ating mga functionary, trabahante naman talaga sila sa gobyerno. Trabahante naman talaga, sumisweldo po sila ng bumula sa ating buwis. Ang tutukan po dapat ng pambansang pulisya, yung kriminalidad na lumalala sa ating bansa. Ang tutukan dapat ng pambansang pulisya at merong bagong chief PNP ay yung problema ng illegal na droga. Huwag na kayo magpagamit sa political persecution. Si Attorney Harry Roque merong application for asylum. Hayaan yung gumulong yung proseso sa Netherlands sa kanyang application. Pero yung sasabihin mo na ang prioridad mo ay hulihin o may uwi o may kulong si Harry Roque. Maganda rin po yan. In fact, I do not know if Harry is watching or able to follow my page as well, my live. Maganda yan, Spokes Harry. Magagamit mong dagdag na ebidensya or documentation sa iyong application for asylum na mismo yung pambansang pulisya, ikaw ang sinabing prioridad na maiuwi at may kulong. Yan ang makakatulong sa iyong application for asylum. Ano? Pero bilang Pilipino, di na kailangan ang pag-ukulan ng pansin ng pambansang pulisya at lahat ng law enforcement agencies or units ng ating bansa ay ang paglaban sa kriminalidad, ang paglaban sa droga. Hindi nyo pa nga nasosolve yung biggest drug haul na pinagyabang ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ilang bilyon daw po yung droga doon sa Alitagtag, Batangas. Ano na ang nangyari? Yan ang pag-aksayahan mo ng panahon. Yung kinidnap na bata na pinutulan ng daliri, sinasabi, confirmed, identified 22 suspects. Nasaan na? Kahit isa doon sa 22 suspects na identified. Tukoy po nabilang 22 yung malefactors, 22 yung gumawa ng karumal-dumal na krimen na kidnapping, pinutulan pa ng daliri yung kaawa-awang batang estudyante, elementary. Tukoy 22 daw po yung gumawa ng karumal-dumal na krimen. Ilang buwan na nakalilipas, ni isa doon sa 22 tinukoy ng DILG hanggang ngayon, wala pong pagkakakilanlan. Akala ba ng gobyerno nabubudol pa ninyo ang mamamayang Pilipino? Sinabi ninyo na na-recover yung bata sa isang hot pursuit police operation. Hot pursuit police operation. Anong nangyari doon sa 22? Meron ho kayong numero, 22 ang suspect. Hot pursuit operation. Live daw po yung police operation na gaganap noon. Nung na-recover, yan ang term, na-recover yung bata mula sa kamay ng mga kanyang kidnappers. Nasaan na po kahit isa doon sa 22 na tinukoy ninyo na bilang ng mga suspect. Ni isa po doon ay hindi nasa kote. Yan ang inyong pag-aksayahan ng panahon. Yan ang inyong bigyan ng maraming pondo paglaban sa kriminalidad at sa droga. No? Sana nasagot ko yung iyong query, Balitang Hopya Mani Popcorn. Kay Mac B. Tocci, Attorney Vic, may update na po ba yung tungkol sa 2025 anomaly budget watching from Japan? Good evening po sa inyong lahat. Si Mac B. Tocci, wala pang update. Ang latest update po natin ay hindi po natuloy ang oral argument that was set for the second time noong May 19 sana, at ito po ay suspendido indefinitely. At yan nga po, patuloy pa rin tayo magbabantay. Sa Kongreso, nandiyan naman po ang napakahusay, tapat, marangal na kongresista, si Congressman Sid Ungab. Magbabantay po yan sa budget process. Hindi na po makakalusot. Hindi naman po talaga nakalusot itong maanumalyang 2025 national budget. Kanya nga po nakabinbin yung kaso sa Korte Suprema sapagkat na-dokumento po natin. We were able to document and we were able to provide authentic records and documents showing
how the 2025 budget was mangled by itong mga gutom, mga hangal at hayok sa kwarta ng mga kongresista at iba pang mambabatas na nagpasa ng blankong bicameral conference committee report. Si Jennifer Robles. Jennifer, mabuhay ang mga fighters na gaya mo po, Sir Attorney Vic. Mabuhay ang mga Duterte supporters. God bless our beloved country. Salamat po. Kay Mocha Silva. Attorney Vic, ask ko po, bakit po dinidelay po ang hearing sa GAA? Dalawa po yan, pati yung desisyon ng kataas-taasang hukuman sa naunang kaso ng PhilHealth. Matagal na po yan eh. April pa eh. Tapos na yung pagdinig dyan. At nakita naman natin from the line of questioning by the Honorable Justices of the Supreme Court, talagang laglag ang gobyerno. Hindi nila may pagtanggol, hindi nila ma-justify why they have to take 60 billion pesos of taxpayers' money from the coffers of PhilHealth. Kinuhaan po nila ng 60 billion eh, noong 2024. 60 billion ang kinuha nila, kinulimbat po yan ng Marcos Jr. administration, kinuha sa PhilHealth at ginamit sa kung saan. Yan po ay violation ng charter at ng ating saligang batas. Inaantay po ng sambayan ng Pilipino ang magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol dyan. Bakit importante na madesisyonan po yan? Upang nang sa ganun, dalawang bagay. Nang sa ganun ay masampahan po ng kasong kriminal ang lahat ng may kinalaman diyan sa pakikialam at pagkuha, pagnakaw ng 60 billion pesos PhilHealth funds na galing po sa pondo nating mga Pilipino, galing po sa contribution ng mga PhilHealth members, galing po sa buwis nating mga Pilipino. Pangalawa, importante pong madesisyonan. Sapagkat pagka sinabi po ng Korte Suprema na unconstitutional yung pagkuha ng 60 billion pesos PhilHealth funds, malinaw pa sa sikat ng araw at malinaw pa sa pagsikat ng araw bukas diyan sa Pilipinas, maaari ng kasuhan ng impeachment si Bongbong Marcos. Kanya mahalaga na madesisyonan na yung nakabingbing kasong yan sa Korte Suprema. In the same manner, mahalaga po na magkaroon ng resolution, conclusion at decision. Itong isinahinain po nating reklamo patungkol naman sa 2025 national budget. Sapagkat yun din po, nakabinbin po yan, kinakailangan mayroong closure, kinakailangan may finality, kinakailangan may resolution, and the case must be disposed of forthwith para naman umusog na rin yung mga kasong naisampa na laban sa mga mayroong makakating kamay na kumalikot na kialam at naglagay ng halaga diyan sa mga blankong items sa bicameral conference committee report. Importante po yan. Nakasalalay po diyan yung pagtakbo ng mga criminal complaints na nakahain na po ngayon sa ombudsman. Pag nagdesisyon po kasi ang Korte Suprema at sinabing illegal yung nagawang proseso ng 2025 national budget, madali na po yan na sasampa sa Sandigan Bayan yung mga nauna ng kinasuhan. At yung mga hindi pa nakakasuhan at mapapatunayang may kinalaman dito sa maanumalya, unconstitutional, illegal at invalid na pagpasa ng pagpapalusot sa 2025 national budget, maaari na pong makasuhan. And again, pati yung pumirma ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Bongbong Marcos, maaari na rin makasuhan ng impeachment dito sa paparating na 20th Congress. Yan po, ganyan po kahalaga. Ganyan po kaimportante ang na madesisyonan itong nakabinbin na 2025 case sa GAA, yung 2025 GAA case. Ano? Ganun din yung ito may pumasok si Balitang Hopya Mani Popcorn. Ganun din ito Balitang Hopya Mani Popcorn. Yung kay Chairman Technical Glitch. Pagka antay natin dito sa 20th Congress kung may magsasampa ng impeachment complaint laban dito kay Chairman Technical Glitch, nang sa ganun ay mapanagot natin yung mga nagsalaula ng most democratic way of choosing our national leaders as well as our local leaders. Si Melinda Ragadio, Attorney, bought your book po in The Hague. Salamat po sa patuloy na suporta kay Tatay. Tunay na maisog. Maraming salamat kay Melinda Ragadio.
at sa mga katulad pa ninyong Filipino migrants at Filipino workers na nasa iba't ibang bahagi po ng Europa, sa inyo pong pagtanggap sa akin at pagtangkilik. Kahapon po hindi ho ako nakatagal masyadong maka-stay sa inyo. Pagod na rin ho ako at hindi pa nakaidlip na maayos. But I was at the Duterte Street, dyan po sa labas ng detention center. Napaka-festive po ng mood talaga pag nagsama-sama ang mga Pilipino. Lalo na kung yung gathering po ay base sa prinsipyo yung pagsasama-sama at base sa isang malinaw na paninindigan na humihingi ng hustisya para sa ating kapwa Pilipino. Dating Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na hanggang sa ngayon ay illegal na nakapiit dito po sa The Hague, dito po sa ICC, sapagkat wala naman po siyang kahit isang kaso. Itong aking kaibigan, nanonood daw po ngayon ang aking kaibigan, nais kong batiin ang aking mabuting kaibigan, aking kaskwela nung araw sa University of Santo Tomas, nung kami kolehiyo pa. Belated happy birthday sa aking kaibigan kay Vani Mukonoki ng Japan Maisog. Vani, happy birthday. At sa lahat ng ating mga kasamang maisog dyan sa Japan, please send my warmest regards and greetings, and I hope to see all of you very, very soon. Attorney, nakadalaw na po ba sila Mayor Baste, VP at mama nila kay Tatay Digong? Si Vice President po at si Mrs. Elizabeth, si Ma'am Elizabeth, ay nakadalaw na po yun at naikwento naman po yan kahapon ba isang araw nung Sabado ni Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang naging mensahe at pagbati nung isang araw nung Sabado nung kanyang kaarawan na si Vice President surely may access kay Tatay Digong. Ganon din si Ma'am Elizabeth, si Ma'am Duterte, meron din pong access yan kay Tatay Digong. Nag-i-schedule lamang ho. Si Mayor Baste, wala pa ho. Sapagkat simula po nung sinalbahe ang kanyang ama, simula po nung sinalbahe si Tatay Digong nung March 11, ngayon pa lamang ho magkikita muli ng personal si Mayor Baste, Vice Mayor-elect po ngayon, na naririto rin sa The Hague. Ngayon pa lamang po sila, today is Monday, Tuesday ho ang araw ng bisita, if I'm not mistaken, ay magkikita na po yung mag-ama. And I'm sure it's going to be heartwarming for both sapagkat si Mayor Baste po siya po yung nangangasiwa at nangangalaga kasi sa Davao City bilang mayor. Kanya ginagampanan niya yung kanyang papel bilang ama ng lungsod ng Davao, kanya hindi ho siya basta-basta nakaalis at hindi po siya basta nakapunta sa kanyang ama. And this will be the first time that he will be seeing his father na unjustly detained. Meron pong injustice na nagaganap and we will give it to them sapagkat usapan pong mag-amayan at maganda na mangyari na rin po yan. And I'm sure, kilala ko rin at kaibigan po si Mayor Baste, iba po kasi pagka yung ama mo sa pilitang kinuha sa iyo, inilabas sa bansa nang walang anumang dokumento, walang anumang legal basis, trinador, pinagkanulo ng sarili niyang gobyerno sa ilalim ng Marcos administration. Kaya patuloy po tayo na mag-ingay, manawagan at yung ating mga kababayan na Filipino migrants at overseas Filipino workers, marami pong salamat at sa patuloy ninyong pag-iingay. Kayo po ang nagdadala rin ng malaking bahagi ng labang ito sapagkat kung hindi po sa inyong pag-iingay at aktibong pagtitipon-tipon ng payapa at malaya sa iba't ibang lugar, hindi po natin maipaparating ng ganito kabilis ang sentimiento ng mamamayang Pilipino hinggil sa injustice or injustisya na nararanasan po ng ating kapwa Pilipino na si Rodrigo Roa Duterte na ating dating Pangulo sa kamay ng mapang-api at kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya marami po salamat, pagpatuloy niyo po yan. Ang dami pong Pilipino nung Sabado, ang dami pong Pilipino kahapon na nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo na nakikiisa. At talaga naman mararamdaman mo yung kanilang pagiging Pilipino, yung pagiging makabayan, pagiging makabansa,
Pagpatuloy niyo po yan sa kabila ng mabuting buhay at kalagayan na po ninyo sa iba't ibang bahagi ng Europa, naroon pa rin yung kanilang pagmamahal sa ating bansa, sa Pilipinas, at pagmamalasakit sa mga kapwa Pilipino. Ang dami ko nakausap, wala akong exaggeration, more than hundreds talaga. Isa po yung kanilang layunin, isa po yung kanilang aspiration, isa po yung kanilang pangarap na sana maramdaman din po natin, tayong mga Pilipino diyan sa Pilipinas, maramdaman din natin yung mga tinatamasa po nilang sistemang tama sa host countries nila. Nakita nila na pagka ang gobyerno ay hindi corrupt, ay makikita mo yung delivery ng public services. Makikita mo yan sa kanilang public transport lamang. Tayo nga, isang mahabang linya lang. Iksi nga nun yung dulot-dulo ng EDSA Line 3, yung sa EDSA, yung MRT Line 3. Lagi pang sira o kaya punong-puno lagi at hindi mo maasahan pagdating sa oras ng pag-dispatch, oras ng dating sa napakaiksing mga stations. Sa Europa talagang criss-crossing yung mga railways nila, and yet very reliable pagdating sa oras, very dependable at precise po yung dating ng kanilang mga train, whether intercity, whether within the city, whether international po yung train, napakaganda. At yan din yung kolektibong aspirasyon ng mga mamamayang Pilipino nakararanas kung paano yung isang tapat na gobyerno ay nakakapagsoli ng totoong serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Sana one day ay mangyari ang ganitong uri ng ginhawa sa ating bansa, sa Pilipinas, at maramdaman din natin ang isang tunay na gobyernong may pagkalinga, may puso, nakikinig, hindi bingi, hindi manhid, hindi corrupt, at hindi sariling interes lamang ang itinutulak at sariling interes lamang, sariling interes ng kanilang kapamilya o kamag-anak lamang ang tinututukan. Si I love views too. Ano po naramdaman ninyo nang makita nyo ang facility kung saan nakadetain si PRD? Ang naramdaman ko, we really have to be very, very grateful at we should not take our freedom. We should not take our liberty for granted. Kung meron kahit kaunti, kahit maliit na espasyo na nagbabadya na mawawala ang ating kalayaan, ang ating freedom, ang ating liberty, lumaban ho tayo, pushback. Labanan natin. Kung nakita natin sinasalaula yung ating saligang batas, papunta doon sa pagkitil sa ating kalayaan, ating liberty, ating freedom, yan, yung ating kalayaan magpahayag, yung free speech, yung ginagawa sa napakaraming pag-iimbestiga di umano diyan sa mga noisy vloggers, karapatan po nila yan Yan po ay merong garantiya sa ating saligang batas. Dinadahan-dahan po yung pagkitil sa ating kalayaan. Huwag po tayong pumayag. Importante ang kalayaan, importante ang freedom, importante ang liberty. At yan, sana bigyan natin ng pagpapahalaga habang tayo ay may nararamdaman pang kalayaan, habang tayo ay meron pang kalayaan at meron pang liberty at meron pang freedom. Huwag sanang mangyari yung ang pagsisisi ay nasa huli. Huwag nating isuko. Lumaban po tayo regardless of your political color. Pagka yung freedom at liberty at injustice na ang nagiging order of the day o rule o yung ating nagiging rule sa ating bansa. Huwag po tayong pumayag, magbikis-bikis po tayo at hindi po ito ordinaryong usapin. Yun po ang aking naramdaman na lahat po tayo may pinagdadaanan everyday, marami rin po yung kulang, yung kinikita na naiuwi sa pamilya. Pero imaginein po ninyo yung buhay ng isang kapwa natin Pilipino, si Tatay Digong, mag-isa sa isang banyagang lugar, banyagang jurisdiction, malamig, walang kausap, hindi nakakakain ng ating mga pagkaing Pilipino, yung sariling atin, mahirap po iyon. Hindi ka naman 80 years old, 79 years of his life, alam niya yung kahulugan ng liberty at freedom. He is a man of law, he is a man of justice. 79 years old papuntang 80 years old, sa kanya naramdaman yung unlawfully ipiit ka.
yung injustice na kinidnap ka ng sarili mong gobyerno, yung trinidor ka ng sarili mong gobyerno. Nakakalungkot po, nakakagalit. Yun po yung aking naramdaman. Kay kay Erin Marceline, padating na naman ang meeting sa 2026 National Budget. Ongoing na po yan. Kinunbin na nag-budget call na po. Aktibo na po yung DBCC. At trilyones na naman ang usapan. Sana bago yun, mas-schedule na ang GAA hearing para malaman na natin kung sino-sino silang nag-magic ng budget. Yun nga po yung nakakalungkot. Pagdating po ng pagbubukas ng 20th Congress, magkakaroon na naman ng SONA kung anong pambubudol na naman ang i-anunsyo. Basta tingnan po ninyo. Singilin natin ang kasalukuyang administrasyon. Administrasyon ni Bongbong Marcos. Mag-trace back lamang ho kayo. Ano laman ang kanyang 2022 State of the Nation Address? Bago siya magsalita ngayong 2025 State of the Nation Address, silipin po muna natin alin sa kanya mga binitawang salita na nakalaman doon sa 2022 SONA ang natupad na. Yan ang ating singilin. Sapagkat kung walang natupad noong 2022, wala pong saysay yung 2023 SONA, wala pong saysay yung 2024 SONA, wala pong magiging kahulugan at saysay at papupuntahang matino at mabuti ang magiging SONA ngayong 2025. Budol nga eh. Kung hindi mo nagawa yung binitawan mo noong 2022, hindi mo magagawa itong bibitawan mo ng 2025. At paulit-ulit po, sirang-sira na po ang bad record ng kasalukuyang administration. Nasaan na yung 20 pesos kada kilo ng bigas na makakain at dapat lahat available sa lahat ng Pilipino. Yan po yung ating mga dapat singilin. At nasaan na rin yung sinasabing ang ating foreign policy ay kaibigan tayo ng lahat at hindi tayo kalaban o kaaway ni numan. Kiling na po tayo sa Estados Unidos at nadadala tayo, nakakaladkad tayo dito sa nakakatakot na armadong konfrontasyon na maaaring mauwi sa armadong digmaan laban sa ating kapitbahay na China. Na wala naman tayong dapat pakialam at hindi tayo dapat makialam. At maraming kasalanan ang bansang China pero hindi sagot ang digmaan.